Shalom. Shalom mga kapatid. Isang pinagpalang araw ng Huwebes sa ating lahat. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga katolikong simbahan. Binibigyan natin ng mga kakaunting pagninilay. At dito, paminsan-minsan ay tinatalakay din natin ang ating pananampalatayang Katoliko. Kasi sabi nga ni ni St. John Cardinal John Henry Newman, na dating isang Anglican, sabi niya, to be deep in history is to cease being a Protestant. So, kaya narito na tayo ngayon. Pagpalain nawa tayo samahan ng Panginoon. Ang kanyang mga salita ay parang binhi na mahasik sa ating puso. Ito itutubo, lalago at mamumunga ng masagana sa ating mga buhay. At inaangkin din natin ang pangako sa banal na kasulatan sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5, that the weapon of our battle are not of flesh but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God, and taking every thought captive in obedience to Christ. So yan mga kapatid. So the gospel of today ay taken from the gospel according to St. Luke chapter 5 verses 1 to 11. Glory to you, Lord. While the crowd was praising on Jesus and listening to the word of God, he was standing by the lake of Gennesaret. He saw two boats there alongside the lake. The fishermen had disembarked and were washing their nets. Getting into one of the boats, the one belonging to Simon, he asked him to put out a short distance from the shore. Then he sat down and taught the crowds from the boat. After he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and lower your nets for a catch." Simon said in reply, "Master, we have worked hard all night and have caught nothing. But at your command, I will lower the nets." When they had done this, they caught a great number of fish, and their nets were tearing. They signaled to their partners in the other boat to come to help them. They came and filled both boats so that they were in danger of sinking. When Simon Peter saw this, he fell at the knees of Jesus and said, "Depart from me, Lord, for I am a sinful man." For astonishment at the catch of fish they had made seize him and all those with him, and likewise James and John the son of Zebedee, who were partners with Simon. Jesus said to Simon, "Do not be afraid. From now on, you will be catching men." When they brought their boats to the shore, they left everything and followed him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay. So, ang Ebanghelyo ngayon ay isang tagpo o salaysay sa paano tinawag si San Pedro at yung himala ng through that miracle that leads to Peter's conversion, and yun yung nag-lead sa kanya para sumunod sa Panginoong Jesucristo. At kung titingnan natin, ito'y halimbawa na ang Panginoong Jesucristo ay nakagain ng maraming follower. It is not because
yung mga tinatawag na pangako lamang na katulad ng iba, di ba, may pangako na kapag mag-join ka sa kanila in war, mamatay ka sa giyera, you will have 72 virgins in heaven. Merong ganong mga kapatid na pananampalataya, baka hindi nyo alam. Pero dito makikita natin na ang Panginoong Kristo ay tumawag ng kanyang mga lagad sa pamagitan ng mga himala. That because of the miracle ay naging daan ito para sumampalataya sila sa Panginoong Kristo. Of course, makikita natin dito na ang Panginoong Kristo ay nasa shore. Ibig sabihin, nung tinawag siya ni San Pedro na Lord, maybe he has already idea that this is the Lord Jesus Christ. Na kasi bagamat nagpapasimula pa lang ang Panginoon ng kanyang ministeryo, ay marami ng mga bali-balita patungkol sa kanya. Na siya yung Mesiyas, siya yung Kristo, ang tagapagligtas. So, noong sinabi ng Panginoon, may huli ba kayo? Tinanong sila, wala. Magdamag daw silang ng huli, pero wala silang nahuli. Let us remember, mga kapatid, na itong si San Pedro ay mga professional baga na mga fishermen. So, try to imagine, sasabihan ka ng alam mo na itong nagsasalita sa iyo ay isang karpentero, isang kontraktor. Di ba? Isang kontraktor magsabi sa iyo, sige, ihulog mo pa yung lambat. Magdamag na nga sila ng huli ng isda at wala sila nahuli, mga kapatid. At ikaw, alam mo na ikaw na mangingisda, alam mo yung ang panahon ng maraming huli ng isda ay sa panahon ng gabi. Di ba, mga kapatid? At yung ilaw nila na daladala attracts fish. So, alam ni San Pedro, professional sila ng mga ngisda. Tapos sasabihan din sila ng ihulog ulit ang lambat. Yan ang sagot nga ni San Pedro dito sa Luke chapter 5, verse 5. Simon said in reply, Master, as a verse 4 mo na, after he had finished speaking, he said to Simon, put out into the deep water and lower your nets for a catch. Simon said in reply, Master, we have worked hard all night and have caught nothing, but at your command, I will lower the nets. Okay. So yung unang sinabi dito ni San Pedro noong inutusan pa lang siya ay Master. Ibig sabihin, pag sinabing Master sa nakakaalam ng salitang Master sa Hebrew, ang sabi ng kaibigan natin na si Brother Dwayne Cartojano, ang Master sa Hebrew ay tinatawag na Adoni. Ayan. So, tingnan natin mamaya yung transition, mga kapatid. Then, but at your command, I will lower the nets. So, yung tao na nagsasalita sa iyo, isang contractor, ikaw na mangingisda, sasabihan, contractor ng carpentry. Kasi carpentero si San Jose, mga kapatid. So, natapos ang utusan mo na maghuhulog ng net ay yung mangingisda na professional na magdamag na nga silang ng isda pero wala silang nakuha, wala silang nahuli. Sabi niya, Luke chapter 5 verse 5, we have worked. Simon said in reply, Master, we have worked hard all night and have caught nothing, but at your command I will lower the nets. Then, nung sinunod ni San Pedro na inihagis muli nila ang lambat, when they had done this, they caught a great number of fish and their nets were tearing. So, ganun karami yung kanilang nahuli. It started with listening, mga kapatid. It started with listening to the Lord and obedience, and then miracle happened. Di ba? So, una siguro isang factor, bago yun
Nung narinig ni San Pedro yung sabi, nagkaroon siya muna ng paniniwala. Di ba? Narinig niya, then sinunod niya. And then, naging lubos yung kanyang pananampalataya that after the Lord Jesus Christ commanded na sinunod, pinakinggan niya at sinunod niya, ay nagkaroon ng great result, nagkaroon sila ng huli. Siguro kung si San Pedro ay ma-pride, who you? Diba? Kung sa ating term, sasabihin ni San Pedro, who you? We are professional fishermen. Matagal na kami ng ningisda. Magdamag na kami ng napagod na kami. Wala talaga eh. Tapos ngayon pa, diba? So, ibig sabihin, nagkaroon na ng pananampalataya sa San Pedro kasi ito nga, dahilan sa ang settings nito na ang Panginoong Kristo ay nangangaral patungkol sa paghahari ng Diyos sa nakakuan siya sa bangka. Dito siya sa shore. Diba? Yung mga tao ay pinifresh siya, kaya ang ginawa niya, tumayo siya sa isang bangkat ng aral. And then maybe, most possibly, na habang nangangaral siya, andun si na San Pedro. Naghahayuman na ng lambat kasi uwi na. Wala nang huli. Walang huli. Then, nagkaroon siya ng pananampalataya. Kasi yun nga mga kapatid, sinasabi sa Romans chapter 10, verse 17, faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Nagkaroon siya ng pananampalataya. Siguro kung sabi ko sa inyo, kung ma-pride San Pedro, sabihin niya, huy, you, preacher ka eh. Tapos utusan mo ako na maghulog pa ng lambat, magdamag na nga kami eh. Ginawa na namin magdamag, wala talaga eh. Di ba? Yet, nakinig si San Pedro, sinunod niya, then miracles happen. Yun lang naman yun mga kapatid. There are times we need to listen, and then gawin natin, then miracle will happen. Okay. So, nakahuli sila, tinawag nila yung mga kasama nila sa lambat. And then, take note, pagdating sa verse, Luke chapter 5, verse 8, verse 5, ang tawag ni San Pedro sa Panginoon ay Master. Pero after that miracle, ay ang tawag na ni San Pedro sa Panginoon ay sa Panginoon Kristo. When Simon Peter saw this, he fell at the knees of Jesus and said, "Depart from me, Lord, for I am a sinful man." So, ang ginamit niya na ng term, not anymore Master, but Lord. Kinilala niya na ang ating Panginoong Kristo. Okay. For astonishment at the catch of fish they had made seize him and all those with him, and likewise James and John, the sons of Zebedee, who were the partners of Simon. Jesus said to Simon, "Do not be afraid, for from now on you will be catching men." When they brought their boats to the shore, they left everything and followed him. Kung titingnan natin na ang ating pananampalataya is hindi tayo nagpasimula ng ang pagdami ng mga Kristiyano, pagdami ng mananampalatayang Kristiyano sa Panginoon Kristo is not because of war. Binibigyan ko emphasis yung mga kapatid na, kasi alam nyo ba na there is a religion that grows, that starts sa giyera. Pero ang Panginoon Kristo, kung titingnan natin, at the very start of His ministry, and kung titingnan natin, lalo na nung nag-ascend na siya sa langit, after His ascension, 10 days after His ascension, the promised Holy Spirit came. And after the Holy Spirit came, makikita natin doon sa Book of Acts, na after Saint Peter preached the Word of God, ay ang dami kagad, ilang libo kagad ang na-convert mga kapatid. 3,000 to be exact. Of course, 3,000 men. Alam naman natin noon na kapag sinabing 3,000 men, meron pang mga bata at mga kababaihan, mga kapatid. So,
ang ating pananampalataya starts with the miracle of the Lord Jesus Christ. Hindi nagpasimula sa digmaan. Kaya tayo dumami. It is not because of war. It is not because of sword. But it is because of the word of the Lord Jesus Christ. So makikita natin dito na bakit sinunod ni San Pedro na actually doon sa ibang gospel writer na sinabi, ihulog ang lambat sa gawing kanan at may mahuhuli ka. Okay? Alam ng Panginoong Kristo na merong mga isda silang mahuhuli. Bakit? Kasi di ba maraming instances, mga kapatid, ito, nabanggit na natin ito how many times eh. Maraming instances, naaalala nyo ba doon noong dito natin makikita the divinity of the Lord Jesus Christ, yung kanyang pagiging Diyos. Makikita natin na kahit noong panahon, naalala nyo na sinisingil sina San Pedro ng tax. Di ba? Tinanong niya San Pedro, sabi niya, marapat ba magbayad ng tax? Then, later on, inutusan niya si San Pedro, sabi niya, sige, mamingwit ka. Naalala niyo? Sige, mamingwit ka. Bumunta ka sa laot at mamingwit ka. Ang unang isda mong makukuha ay merong barya sa kanyang bibig. Kunin mo at ibayad sa ating buwis. Yan ay matatagpuan natin doon sa Matthew chapter 17 verse 27, mga kapatid. Di ba? Paano nalaman ng Panginoon Kristo na may isda na mahuhuli San Pedro na may coins sa bibig? Nag-iwan ba siya doon ng isda at tinaling niya doon sa laot at doon niya pinapunta San Pedro para mahuli ito, may pambayad sila sa tax? Of course, no. Because alam ng Panginoong Kristo. Okay. Yung kasunod, yung naalala niyo yung Luke chapter 22 verse 10 to 12. Noong nagtatanong ang mga alagad kung saan sila maghahanda ng hapunang Pampaskwa, ano sabi ng Panginoon Kristo dito sa Luke chapter 22 verse 10 to 12? Sabi niya, pumunta kayo sa bayan at may makikita kayo, may masasalubong kayo isang tao na may pasan-pasang banga. Sundan niyo siya at ituturo niya sa inyo ang ating pagdarausan ng hapunang Pampaskwa. So you see, pumunta kayo sa bayan, may masasalubong kayo na tao. Yun ay matatagpuan sa Luke chapter 22 verse 10 to 12. You see, mga kapatid? Ikatlo. Kaya alam ng Panginoon Kristo na may isda. Dito sa Ebanghelyo ngayon, may isda na mahuhuli sina San Pedro. Kaya sinabi niya, iluwer niyo ulit yung nets. Okay? Then, ikatlo, yung Matthew chapter 21 verse 1 to 11. Noong bago siya pumunta sa Jerusalem, inutusan niya rin yung kanyang mga alagad. Sabi niya, pumunta kayo sa Nayon. May nakatali doong isang inahing asno. Kunin nyo. At kapag magtanong ang may-ari, sabihin nyo, kailangan ito ng Panginoon. See? Okay. Then, kung naalala nyo, sinasabi doon sa John chapter 21 verses 15 to 19, nung tinanong ng Panginoon Kristo si San Pedro, do you love me? Then, 3 beses sinagot ni San Pedro, yes Lord, I love you. You know, I love you. Sinabi naman, feed my sheep, feed my lamb. Take care of my lamb, sabi niya. Then, later on, nung pangatlo, tinanong niya, Peter, do you love me? Yes, Lord, you know that I love you. You know everything. Sabi ni San Pedro sa Panginoong Kristo, you know everything. And you know that I love you. Di ba? Sinabi ni San Pedro, you know everything. Bakit nasabi ni San Pedro yun na you know everything? Because he has many experiences sa mga
na ang Panginoon Kristo ay alam niya ang mga bagay na ito. Kasi di ba binanggit na nga natin yun? Na yung karanasan ni San Pedro. Kaya naniniwala siya. You Lord, you know everything. Alam mo ang lahat. Okay. Sa Colossians 2:19, ito pa rito mga kapatid. Sa Colossians chapter 2 verse 19, sabi rito, and not holding closely to the head from whom the whole 2:9, 1 Corinthians, Colossians chapter 2 verse 9, sabi rito, for in him dwells the whole fullness of the deity bodily. Sa Tagalog, mga kapatid, ang sinasabi doon, na, dito sa Tagalog, sa 1 Colossians chapter 2 verse 9, mga kapatid, sinasabi dito, okay, ito sinasabi Okay, hi, Brother George Sabay. Good morning. Ito sabi, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y naging tao, mga kapatid. So you see, na ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao. Kaya nga sinabi ni San Pedro, you know everything, Lord. Nagtanggi ba ang Panginoon sa Kristo? No, Peter. I just, ano ba yung tawag nito sa ano? Nasaiko ko lang, kung sa atin sa Pilipinas, sa Tagalog, nasaiko ko lang na yan yung iniisip mo. Di ba? Nangatwiran ba ang Panginoon? No. Because it is. Na sinasabi sa Colossians chapter 2 verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya'y naging tao. At yan din yung sinasabi sa Hebrew chapter 1 verse 3. Ang anak ang maningnig na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Okay, so maybe that is by now. Shalom, at maraming salamat sa mga nag-like, tatlong like, at saka yung mga nag-tap ng screen, o hindi ba nag-tap ng screen. At maraming salamat din. God bless din sa mga nagsusupport sa atin sa Facebook after na ma-post natin ito doon. So, shalom, 7:20 na. Kaya, bye-bye na mga kapatid. May God bless us and keep us safe and sound sa araw nito. Amen.